iwasan. May cholesterol pa din. Pero okay lang yan. Basta ang importante, ingat-ingat tayo at ano tawag nito, yung regular check-up kung anong nararamdaman pala sa lahat ng mga fathers sa buong mundo. The hero of the family. Ang mga father, haligi ng tahanan. So, happy Father's Day sa aking habibi. Sa aking husband, si Daddy Abdullah. Happy Father's Day. Sorry. Good morning everyone. It's Sunday. It's June 15. So today is Father's Day. Father's Day in the Philippines. Celebrating Father's Day in Philippines. But dito sa Korea tapos na kami. But happy Father's Day pa rin sa lahat ng aking mga uncles. Of course, sa aking papa na nasa heaven na po. Happy Father's Day sa lahat. And happy Father's Day na din sa aking asawa. So, household chores po tayo today, Sunday. Kasi bukas busy ako, marami akong gagawin. Papasok po tayo. So, kailangan matapos ko lahat ang gawain today para bukas wala na tayong mga hassles. Papakita ko sa inyo, nagpausok pala ako. So dala ito ni Daddy Abdullah galing Dubai. So yan, pampawala ng mga amoy-amoy sa bahay. Ayan. Inikot-ikot ko na to sa mga rooms namin tapos dito ko nilagay. Napagod ako sa kaikot-ikot eh. Hugas tayo ng filter ng ano. Tignan nyo yung filter ng dryer namin. So, ito ang advantage ng dryer kasi hindi lang siya, yung mga damit natin, hindi lang pinapatuyo. Kundi tinatanggal din yung mga himulmul, mga dust, mga alikabok ba, tinatanggal. So, kailangan siyang hugasan kasi pag hindi hugasan, bumabalik-balik lang din pag nag-iikot yung dryer. Ayan o. See? So, kailangan hugasan. Dito sa Korea, mas okay kung meron kang dryer kasi pag winter dito sobrang malamig. Pag nagsasampay ka, abutin na ilang days din kung doon sa biranda ilalagay. Kung sa loob naman, matutuyo naman siya siguro kinabukasan matutuyo kasi may heater. Pero hindi lang maganda sa lungs yung magsasampay sa loob ng bahay. Kaya naisipan ni Mr. noon na bumili ng dryer. Ano na itong dryer namin? Mga more than 4 years. Yung mga washing machine, meron naman siyang yung sa baba, meron naman siyang spinner dryer. Pero iba yung dryer na paglabas, tutupiin mo na lang, hindi ka na magsasampay. Kung ilalaba ka ng kumo, i-dry mo lang pagkatapos wala na. Pwede mo lang gamitin ka agad-agad. At saka yung mga alikabok, mga dust, lalo na sa amin meron kaming pusa, yung mga balahin ko dito napupunta. Kaya kailangan talaga siyang linisin. So, household chores po tayo today. Welcome back again sa ating channel. Sana hindi ito ma-delete. Hindi marong-delete na naman itong mga video ko. So, meron na tayong dinray kagabi. Buksan natin.
So, ayan, tuyo na lahat yan. Dito, mag-washing din tayo. Kagabi, pinaikot ko na, kaya lang na late na ako. Bawal mag-iikot ng ano pagka gabi na. Ini-stop ko. So, tuloy ko ngayon. Hello mga kamers. So, mag-vacuum. Mag-ano muna tayo, magsuklay. Katatapos ko lang maligo. Ano na pala ngayon, alas 2 na. So, naninibago ako sa aking maiksing buhok. Kasi nagtitikwas. Na over na muna pagka iksi. Pero okay lang, hahaba din naman ito. Okay lang din ito kasi naglalagas yung mga buhok ko. Ganyan talaga pag nagkakaedad na eh. Pero sinusubukan nating ma-prevent pa. So muna ako. Hindi ako lalabas ngayong araw na to, pero maglalagay tayo ng So itong ko pala, pang skincare ko, to galing sa Insilderm. So, Insilderm po ang ginagamit natin. Pang anti-aging na din. So, hindi naman ako matigyawat. Nung bata-bata pa ako, magkakatagyawat lang ako ng isa, dalawa, ganyan. Pag, palapit na yung mga bisita natin. Yung bisita ko pala. So, pa isa-isa. Pero, nung nabuntis ako at nanganak, tinagtad naman ako ng grabe ang melasma ko. Meron pa nga natira oh. Laki ng gastos ko nito sa sa dermatologist. Kasi nagpapa-derma ako, nagpapa-laser kung ano. Pero ngayon parang ayaw ko na kasi bumabalik naman siya eh. So ang gamit ko din pala na meron akong gamit dito na Tone Up Essence Sun. So SPF 50. Yun sa sa Atomy. Siya yung yun, snow nga. So whitening ng mild whitening siya. So parang na din ito, parang sunscreen. Bihira lang ako mag ganito sa vlog ko. Hindi ako nagpapakita ng mga skincare kasi syempre may edad na tayo, pero kahit na may edad, kailangan alagaan pa din yung skin natin kasi dito sa Korea nga inaalagaan talaga yung mga skin ng mga tawag nito, mga tao, mga babae, kahit mga lola na nga nag-skincare pa din eh. Kasi sila inaalagaan nila yung skin nila kasi para kasi yung mga init, mga exposed sunlight, nagkaka-cause daw ng skin cancer. So kaya ganun sila, both beauty and health, beauty and health ang ng mga Korean. Actually, ang dami kong mga skincare na dahil yung iba mga bigay-bigay, yung mga sample, mga kasamahan ng mga business partner ni Daddy Abdullah nagbibigay ng mga sample yan. Yan, manipis na yung buhok natin. Nako. Sabi ko nga, magpakalbo na lang kaya ako tapos mag-wig. Para tumubo pa yung kung meron pa naman. Makapal-kapal tong buhok ko noon, pero ngayon wala na eh. So tapos na, yun lang ang ko ngayon kasi dito lang naman tayo sa bahay. So kailangan nating ito din ang ko, sun cream. So dahil tayo baka kasi mahangin, mainit. Buti na lang dito kami sa taas ngayon, hindi pa kami magamit talaga ng fan. Pero na siya, mainit na. Pero kayang-kaya naman na hindi gagamitan ng fan. Kasi malakas yung hangin at saka nandito kami sa pinakatuktok, nasa pinakataas kami. Yun pala ang advantage pag nasa taas tayo. So yung hangin, parang ang hangin na mapunta dito sa amin yung hangin ay galing sa galing doon sa bundok. Yung may mga kahoy, mga green kaya siya fresh. So masarap, kaya lang pag sobrang hangin naman parang din. Parang nakaka-distract din. Pero okay lang kasi siguro kung nasa baba kami, nasa mga 3rd floor or 5th floor ganun, nag-i-aircon na siguro kami. Buti na lang nandito kami sa taas, so makakatipid tayo ng ng kuryente. Dami ko ng yaw-yaw, no. Ito yung mga skincare natin, no. I-arrange ko pa yan kasi wala na, na. Ayan, si Daddy Abdullah naman. Yung picture namin nandiyan pa. Hindi ko pa nahanapan ng lugar.
Kulang din yung ano ni MJ. Si MJ din may pa-skincare din siya. So, meron din siyang ano to, auto barrier. Ito yung bigay sa kanya ng ano ng Derma, sa Derma. Kasi dami nga niyang pimples. Tapos, ayan, may papulbo-pulbo pa tayo. So, ito yung mga ano niya. Meron ding ano si MJ dito, meron din yung Iskinol, oh. May Iskinol with cloves. Kasi ang daming pimples ni MJ, ang dami ding pimples sa likod. Sa likod at saka yung sa breast niya meron. Tapos meron din yung Iskinol na plain. So, mamili lang siya kung anong gagamitin niya dyan. Tapos may mga ano siya, mga oil control film. So, ito mga pinapabili niya sa akin ito. Pang ano sa mukha niya. Tsaka meron siyang ito, hindi ginagamit ni MJ. Meron siyang ano, sunstick. So, ano din ito, 50 SPF. So, kumbaga ano lang, ipapahid lang niya to sa mukha niya para hindi siya maano sa init. Pero di niya ginagamit kasi ano daw, yung feeling ano daw, yung parang sticky-sticky. Ano ba yan eh? Wala din mapaglagyan ng mga picture namin kasi bawal magkabit-kabit dyan sa dingding. Kaya ganyan na lang ang nangyari. Lakas ng hangin. Sasampay tayo. Iangat natin sa taas kasi hindi dito si Yuyo eh. Baka tatalon si Yuyo. Bago tayo magpatuloy, please like and share and subscribe. Thank you very much. So yan ang view natin. Ayan. Kaya mahangin dito masyado kasi galing dyan ang hangin. Oh. Ayan. Dito ba talaga? Susukat-sukat ng mga damit tapos ayaw nang di na binabalik sa ano kung saan kinukuha. Pareho silang dalawa ni MJ. Mga pasaway talaga itong mga kasama ko eh. Hello mga kambers. So naglinis ako ng chicken kasi nag-request si MJ ng ng biryani. So magluto na lang din ako ng biryani. Actually yung biryani namin talaga yan eh, twice a week. So magluto ako ngayon kasi ngayon ay linggo. So bukas ay pasukan uli pag nagbiryani ako. So walang masyadong bukas, pag busy ako bukas marami akong gagawin doon sa namin, sa aming mini warehouse or stock house ba yan? Ano ba yan? So pag nagtrabaho ako, hindi na ako mamroblema kung uuwi si MJ ng lunchtime. Kasi i-prepare ko lang tapos siya na yung mag-iinit na lang yan sa oven ba. Kaya magluto tayo ngayon ng chicken biryani. Gusto ko mag-try ng yung beef biryani naman. Kailang baka hindi kain si Indy, pero one day magluto ako. Kasi puro chicken na lang kami dito eh. Mamaya lilipad na kami nito. Puro chicken. Kaya bumili ako ng mga gulay-gulay. May vlog ako doon. Kaya lang
Yun nga, na-delete. Na-delete, na-disgrasya ang ano natin, ang vlog. Na-delete na wala sa oras. So, ito yung chicken namin. Wala na siyang balat. So, hindi po kami kumakain kasi ng balat ng chicken. At saka, ano, liig at saka pakpak, tinapon na. Kaya, ganyan po kayo kumakain ng ano. Pero, di pa rin may iwasan. May cholesterol pa din. Pero, okay lang yan. Basta ang importante, ingat-ingat tayo at ano tawag nito, yung regular check-up kung anong nararamdaman kahit ano, kunti lang nararamdaman, nag-check up na kaagad. Huwag nang tiisin. Ano ba yun? Napunta na tayo sa ano? Napunta na pala tayo sa ospital. Chicken lang pinapakita ko. Ako kasi dati kumakain ako ng chicken na may balat. Pero yung pakpak, hindi na ako kumakain kasi yung nanay ko din noon, hindi rin kumakain ng pakpak ng chicken. Sabi ko noon, tinanong ko siya, ba't ayaw mo kumain ng pakpak ng chicken? Sabi niya, mapait daw. Tapos tinikman ko naman, hindi naman siya mapait. Tapos tuwing kain talaga, hindi talaga siya kumakain ng pakpak din, kaya dahan-dahan, hindi na rin ako kumakain. Kung ano hindi kinakain ng nanay ko noon, sumusunod din ako, hindi ko rin kinakain. Kaya yung isda, sobrang niyang mapili ako din. Sobrang mapili ako sa isda. Nakuha ko din sa kanya yung ano. Happy Father's Day pala sa lahat ng mga fathers sa buong mundo. The hero of the family. Ang mga father, haligi ng tahanan. So, happy Father's Day sa aking Habibi. Sa aking husband, si Daddy Abdullah. Happy Father's Day. Sorry, di naman kami nagsiselebrate ng Father's Day. At saka dito sa Korea, tapos na yung Father's Day namin. Yung Parents' Day, yun na yun. Father and Mother. So, ano pa yun? Last May 9 ba yun? Kalimutan ko kung ano. Basta kay May magsiselebrate ng Mother's Day at Father's Day dito sa Korea.